ng palaka. Natatakot din ako sa injection. So, anong next option? What is the next option? Napaisip, nung second year kami sa Jubilee, pag-isipan nyo na yung future ninyo, ang naisip ko is maging lawyer. Sabi ko, parang patas din lang naman yung doktor tsaka lawyer. Yung doktor, lawyer, wala na saksak, dugo, wala na. Basta magaling ka lang mag-memorize, yan, di ba? Okay, kaya ko yun. So ito na yung pakiusap ko kay Daddy. Kasi that time, yung business niya, bumababa na. Kung hindi ako napagbigyan sa 300 na sapatos, paano kaya ito? Mahal to law school. So lapit ako kay Daddy. Sabi ko, Daddy, upo kami nun ano yun? Sabi ko, Daddy, gusto ko kasi sana mag-law. Okay lang ba kung mapayag ka? Ang sagot niya, oo daw. Yes, sabi ko, sige. Pero nasyak ako nung nag-law ako. Hindi ko akalain na ganun pala. Hindi ako papasahin. Hindi mo na nagpapasahin. Pero dahil lang doon hindi na. Pero that's one of another life-changing event. Yes, si Daddy. For that, Daddy, hindi ako magiging lawyer if you did not say this. So thank you, Daddy. Dahil sa'yo, mabuhay na. Unti-unti. Actually, ito na yung last. Yung last ko, na hindi ko makakalimutan is, yung pumasa na ako ng lawyer, lakwatsa kami ng lakwatsa yung Daddy. Kasi wala na lakwatsa. Habang kaya. Pero may time kasi na napapansin ni Daddy, bakit wala pa raw akong asawa? Bakit wala pa raw? At parang nag-enjoy ako maging single. So, sabi niya, Brian, meron si ganito. Consider mo nga yung ganun. Eh, sabi sa Bible, honor your parents. Sabi ko, patay. Tika saan yung babae? Tika tugigaraw. Sabi ko, patay. Alam niyo, I kid you not. Parang doon ako nagkaroon ng sakit sa puso. Kasi hindi ko alam anong gagawin ko Pero sinunod ko siya. Tinawagan ko yung babae, nag-usap kami, gano'n. Bisitahin kita sa Tugigaraw. Nandito ako sa Manila. Bisitahin kita. Kailan ka? Pwede bumiyahe. Pagka sa Holy Week, pwede kitang, yun. Pero, kinausap ko pang pastor. Sabi ko, pastor, kasi ganito yun hindi. Ganito talaga, hindi mo. Pero, nung dumating na yung time na pupuntahan ko na yung girl kasi nasa Isabela na ako. Aba, lo and behold. Sabi ng girl, ay hindi, huwag na lang. Ayan na, sabi ko, ay, lusot na ako. Daddy, ayaw. Sinunod naman kita. Adi, wala. Hindi na niya ako napilit. Pero may sinabi siya sa akin talaga Nakikita niya, hindi pa rin nag-aasawa. Tinanong na ako, sabi niya, Brian, alam ko na kapag ang Diyos ang nagsabi, susunod ka. So, paano ko malaman kung ano sinasabi ng Diyos? Ako naman, okay to, Bible study. Sabi, simple lang dati, mag-pray ka, Lord. Kausapin mo ako. Tapos buklatin mo ang Biblia. Sige, sabi niya gano'n. Punta siya sa room. Ako naman, nag-aantay lang. Mamaya lumabas. Brian, halika. Okay, Daddy. Punta kami sa room. Ginawa ko yung sinabi mo. Nag-pray ako. Binuklat ko yung Bible. Ito ang nabuklat ko. Basahin mo nga. Siyempre. Jeremiah 33. Ano yung nakalagay doon? Call to me, and I will tell you great and unsearchable things you do not know. Verse 3 yun. Sabi ko, Daddy, may tanong ka ito yung tanong mo. Pero basahin pa natin. Ang sinabi doon, makakarinig ka ng bride and bridegroom na songs. Meaning to say, magkakaroon ng kasalan. Di ba? I-restore ko kung anong nawala sa'yo. Yun yung nakalagay doon In-explain ko kay Daddy, ito yung nakalagay Dad. Ano bang tinanong mo? Sabi niya, tinanong ko kasi kay Lord, kung mag-asawa ka na.
yan ang ano eh, yan yung sinabi. Ay, dad, gusto niya i-restore ka, pero may gusto muna siyang mangyari. Which is, may gusto kasi siya matanggap mo. Gusto niya na matanggap mo muna siya. Gusto mo ba? Tinanong ko sa kanya. Never. That's the time that we prayed and he accepted and believed. And nag-believe siya. Jeremiah 33 ha? Jeremiah 33. Fast forward. Pinapakita na sa akin ni God kung sino ang magiging asawa ko. Kaya lang, hindi ko alam kung yun ba talaga ang gusto ni God. So, syempre, i-apply ko lang din yung natutunan ko. Paano ko malaman kung ano sinasabi ni God? Go back to the Word. Eh, yung babae na yan, aalis na eh, pupunta na ng Davao. Pupunta na ng Davao. So, paano yan? Di ba pupunta ng Davao? Wala na eh, yan mo na. Kung wala naman sinasabi si Lord, bakit ako gagalaw? Pero nung paalis na yung babae na yan, siyempre, very important na nag-read ng Bible. And that time, ang nabasa ko is none other than Jeremiah 33. Ako naman, casual lang, Jeremiah 33. And then it hit me. Teka, ito yung tinanong ng tatay ko noon na magpakasal ako, na mag-asawa ako. That's the confirmation. Sige, tanungin ko na. So, ayan. Dahil sa tanong ni Daddy, nagkaroon tuloy ako ng Bible verse as a confirmation to ask my wife, will you marry me? Nagulat nga siya eh. Anyway, Daddy, dyan ko masasabi na unti-unti niya akong binuo. Tapos, nung ano nga, siyempre may mga picture sabi mo, kuha ka ng picture, yung ini-scroll ko yung pictures, nakikita ko yung mga dates. Sabi ko, kami pala ni Daddy halos magkasama palagi yung sa birthday ko. Matitinding event, Christmas, mga ganyan. Hanggang sa, ayan na, alala ko nga yung itsura niya. Pero nung time kasi, nung nag-scroll ako, paakyat, nakikita ko kasi yung iba na yung itsura niya, pero yung paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Sabi ko, Lord, salamat kasi nakasama ko pa pala ang tatay ko. Pero nung ano na lang kasi, yung last na, si Daddy, ito, last na talaga. Last na. Yung, si Daddy, lahat kami nakakapanaginip. Ang problem niya kasi hindi siya makalakad. Pero for some reason, hindi lang ako, kuya ko, kapatid ko, even asawa ko, lahat kami nakakapanaginip na naglalakad na siya. Naglalakad eh. And before siya i-treat at the beginning of the year, nagbigay ng Bible verse sa akin si Lord na sinabi, hindi makukuha yung paa. Kaya kampanya ako, Lord, panghahawakan ko, hindi makukuha yung paa niya, hindi mapuputol. Alam kong gagawin. Pero, ang bilis eh. Ang bilis ng pangyayari. Hindi nga nakuha yung paa. Ang nangyari is, nagkaroon ng sepsis. Doon sa catheter, nagkaroon ng UTI. Ang bilis ng pangyayari. And, ako syempre kampante. Kaya lang, the night before na yung magpangit na yung yung condition niya, nagpapanaginip sa akin, may napaginipan ako. Ang napaginipan ko ganito, yung monitor ng nagkakit. Kaya ganun. Biglang nag-flatline. Sabi ko, wala. Ka-flatline. Bakit? Pero after niya mag-flatline, nakita ko yung tatay ko. Siya, nakatayo ulit, naglalakad. So sabi ko, hindi na pala kailangan, magaling na. Pero, as it turns out, nagkatotoo yung panaginip ko kasi nung the next day, hindi na maganda yung vitals niya. Talagang humihina na hanggang sa na-business. Pero ano yung assurance ko?
na nandun siya. Kanina, di ba, narinig natin yung John 3:16. Pero, yung dream namin was a confirmation na magaling na talaga si Daddy. Wala na siyang pain, wala na lahat. Nandun na siya sa heaven. And I'm sure, bakit nagtatalong na nga yun eh. Tapos, kumakain pa yan. So, Daddy, see you again. Pero until then, we really, really miss you. Thank you, Daddy. I love you. Until then. So yan po, ang aking very short no? So, gusto mo ba ba? Hindi na? Are you sure? Kung ayaw na ng kapatid ko, ito closing remarks ko na. On behalf of our family, the PUA family, we really thank you for coming here. Kasi itong time na ito, although alam naman namin kung nasaan siya, nakakalungkot pa rin kasi. Kanina nga kinakausap din ako nung kabrad ko. Sabi niya, talagang normal yan. Kasi hindi naman, ito nawala hindi lang yun yung kakilala ko. Parent po yan. So, kukwento ko sa inyo, mamaya masaya ako, pero mamaya biyak ako Hindi ko na naiintindihan sarili ko So, kaya yung very presence ninyo, nakakatulong talaga. Nakakakonsol sa amin na may nakikiramay sa amin. Kaya, on behalf of our family, we would like to thank you so much. And God bless you all. And that is the end of the wake service tonight. Pero, may pagkain po. So, pag nagugutom kayo, please eat. Okay? So, thank you and God bless you.